Sa pagdinig ng Senado, itinanggi ng dating amo na si Franz Ruiz na siya ang bumubugbog sa kanilang kasambahay na si LV Vergara at ang itinuturo niya ay ang kanilang boy sa kanilang tindahan na si alias JM. Sa paglantad ni alias JM sa CIDG Occidental Mindoro, pinabulaanan niya ang paratang ng dating amo. Buo na rin ang loob niya na tumistigo para mabigyang hustisya si LV. Base sa kanyang sinumpaang salaysay, madalas daw murahin at pahiyain ng among si Franz si LV. Kitang-kita rin daw niya kung papaanong sapukin ni Franz si LV. Ayon sa iba nilang kasamaan, nagagalit umano ang amo kapag hindi malinis ang bahay at kapag hindi nakakapagpainit ng tubig pampaligo ang kasambahay para sa kanya. Nakita rin niya nang iuntog ng amo ang ulo ni LV hanggang sa dumugo ito. Bukod doon, pinapalo din ni Franz ng sandok at kahoy sa ulo si LV at tinatalian din ang kamay nito. Nitong August 22, 2023, pinasulat siya ni Franz ng mga imbentong salaysay gaya ng pagsapok niya kay LV, pagsunog ni LV sa washing machine, paglalagay ng kalawangin pako sa heater ng tubig, paglalagay ng buhok sa pagkain, at pagsusunog ng kahoy sa bubong na ginawa umano ni LV dahil sa selos. Pinalagay din ni Franz na isulat ni JM na may gusto si LV sa kanya at pumasok ito sa kwarto at pinaghipuan. Dagdag pa ni alias JM, 7 empleyado sila na pinilit mag-imbento ng salaysay. Kaya tinutuntun na ngayon ng CIDG Occidental Mindoro ang mga pangalang binanggit ni alias JM. Sa isinagawang Senate hearing nitong September 19, 2023, dito na lumantad ang 3 kasama ni LV na sina JM, Patrick at Dodong. Kung matatandaan, si alias Dodong ang pinagtangkang itumba na posibleng ang dahilan ay ang pagtestigo nito para kay LV. Pwede ka ba tumayo dito para ituro sa mga miyembro ng komiting ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LV? Pwede kang tumayo. The committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? 2 o 1 na nanakit kay Manang LV? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Nagbamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. Hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino dyan? Nanakit kay Manang LV. Sino? Can you point directly? Please assist. Pwede mong ituro the presence of the committee members. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. Yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same. So siya yung sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV. Tama po ba ako? Sin mo na yung face mask. Nada, siya ba yung nanakit? Opo. Okay. Kasi merong sinasabi si Mrs. Ruiz noong nakaraang hearing na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? At isa ka ba sa tinutukoy ni Mrs. Ruiz na di umano'y nambugbog kay LV? Hindi po. Sino nang gulpe? Ifran po. Yung tinuro mo kanina. Opo. Siya lang ang nagulpe. Wala kang ibang kasamahan na nanggulpe Wala po. kay LV. Ha? Wala po. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po.
Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang France sa nakarang pandinig. Opo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo. Hindi po. Okay, nung pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling France, kay Madam France. 2001 po. Ay, Sino- 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LB po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Opo. Malib. Okay. Siguro ang tinatanong ni ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LV at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Opo. mga sugat Opo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa po- binti? Sa mukha po, dibdib? tsaka likod? sa leg. Ha? Sa mukha po, tsaka sa leg, tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata. Opo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya o Aling LB, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Kakilala. So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede ba kasi Senator Tulfo is going since kausap mo naman itong si JM kasi nakita ko dito sa Sinumpang Salaysay, isa ka sa mga inutusan. Si Dodong, saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Opo. Sinumpang Salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? Tama Hindi ba ito? po. Hindi totoo ito? Itong nasa Hindi. Itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. tama. Dito kasi sa salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inuutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutosan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanongin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Patay ng mikropono ni kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam France? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi. Opo. Araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam France si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan. Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Kunwari ikaw si Aling France, si Madam France. Yung sinisipa-sipa po. Mm. Tapos sinasapok ko yung ulo.
Saan niya sinasapok ang ulo? Sa Suntok. Opo. Kamao. Walang instrumento. Walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo, Bakit mainit ang ulo niya? di ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ko? Ha? Opo. The permission, Senator Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturok sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Perma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pagsa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro sa'yo ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun. Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pang sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata.